aking buong katawan. Amen. Salamat po. Amen. At hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula, pero yun po kahit papaano po is nag-aral din po ako. Kaya salamat sa ating Panginoon. Amen. Ang ating pag-aaralan po sa gabing ito ay matatagpuan po natin sa Mateo 25 verse 14 to 30. Amen. Ito po ay patungkol sa talinhaga po. Talinhaga tungkol sa tatlong alipin. Amen. Sige po, hayaan niyo po muna na tayo po muna ay manalangin bago ko po basahin ang salita po ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan at wala kaming ibang pinapapurihan kundi Ikaw, o aming Panginoong Hesus. At Panginoon, sa gabing rin nito, Panginoon, patuloy ko rin, Panginoon, na ibinababa, Panginoon, ang aking sarili. Tunay nga na walang kabuluhan, Panginoon, ng aking buhay, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, at hindi mo ko sasamahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, muli mo akong gagamitin para maitaas ka, Panginoon, sa aking buhay, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kong ibinababa ang aking sarili, Panginoon. At patuloy ko, Panginoon, na inaamin, Panginoon, na may mga times, Panginoon, na nagkakasala ako, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. At patawarin mo ako, Panginoon. Patuloy mong linisin, Panginoon, ayusin, Panginoon. Kung may nakikita ka man na mali, Panginoon, sa aking puso, patuloy mong ayusin, Panginoon, yung aking pag-iisip, Panginoon. Patuloy ko ito, Panginoon, na isinusuko sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Marami ding salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat mga nagpasalamat, Panginoon, kung paano mo pinagtatagumpay, Panginoon, ang lahat ng gawain, Panginoon, na ipinagkakatiwala mo sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Wala man kaming ibang nais, Panginoon, kundi Lord, yung mapapurihan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Yung mapangiti ka, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa na para sa iyo, para mag-glorify ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mo lang ako, Panginoon, na itago, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, upang Lord, ikaw yung mahayag, ikaw yung makita, Panginoon, sa aking buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, na ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, na may kagalakan at punong-puno, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon. Marami pong salamat. Ito yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, basahin po natin ang mensahe po sa gabi pong ito na matatagpuan po natin sa Mateo po 25 verse 14 to 30. Ang sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong manlalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng saluping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos neto, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito po ang 5,000 salaping ginto na tinubo neto. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan.
Naging tapat ka sa kaunting kahalaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo neto. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod na naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap na 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang ilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga minuto. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ito po ay pinamagatan ko pong the good and faithful steward. Amen. Mabuti at tapat na katiwala po. Amen. Dito po sa verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong manlalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Amen. Dito po no, yung pagkakaunawa ko po dito habang paulit-ulit ko po siyang binabasa. Kumbaga, yung sinasabi po ditong mga tauhan, yung 3 alipin nga po na binanggit po dito sa kwento, ito po ay nagre-represent ng lahat ng Kristiyano, lahat ng tagasunod po ng ating Panginoon sa mundong ito. Amen. At dito, nakita ko po at pinakita po sa akin ng Panginoon na kasama po pala tayo dito sa kwentong ito. Dahil tayo po ay mga Kristiyano at tagasunod po ng ating Panginoon. At dito po, makikita rin po natin yung ipinagkatiwala po sa kanila, yung ari-arian. Kumbaga sinearch ko rin po yun sa Google kasi 'di ba in English nga po yung talinhaga tungkol sa 3 alipin is yung the parable, yung parable of the talent. Kumbaga yung ipinagkatiwala sa kanila yung talent of gold, yung mga ari-arian na ipinagkatiwala doon sa alipin. Amen. Ito yung sabi ko nga, Lord, ano ba to? Ano ba yung ibig sabihin nito? Kumbaga parang habang binabasa ko po ng paulit-ulit sa parang pumasok na lang din po sa isip ko yung wisdom, yung tinutukoy po ditong mga ari-arian na ipinagkatiwala doon sa 3 alipin dahil nga yun po ay nagre-represent sa ating mga Kristiyano, yung mga pinagkatiwala po pala sa atin ng Panginoon, yung lahat ng skills na meron tayo, yung lahat ng resources na meron tayo, yung property, yung galing na meron tayo, yung talino na meron po tayo. Lahat po ng yan ay ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Yung everything ng lahat ng meron po tayo. Amen, na magagamit po natin para sa Diyos. Yan po yung talent na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. At dito po napansin ko po yung word na ipinagkatiwala. Ibig sabihin po pala, walang atin. Kumbaga, ito po ay ipinahiram lang po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ipinagkatiwala niya. Hindi po natin matatawag na atin, mga kapatid. Walang akin. Yan po yung lagi pong sinasabi sa akin ni Ate Beb. Sa tuwing binibless niya ako, Jane, wag kang magpasalamat sa akin dahil ang lahat ng meron ako ay galing sa Diyos. Kaya sa Diyos ka magpasalamat. Kaya doon ko po naunawaan
na lahat ng meron po pala ako ay galing po sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating Panginoon. At dito sa verse 15, makikita po natin, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng isa yung 5,000 salaping ginto at yung pangalawa naman po ay 2,000 salaping ginto at yung pangatlo naman po ay binigyan na niyang isang salaping ginto. Amen. Dito na nakita ko po yung word na sila po ay binigyan ayon sa kanilang kakayahan, ayon sa ability po ng bawat isa. Kung bakit niya binigyan yung nauna ng 5,000 salaping ginto, kasi alam niya, ganun niya kalalim kakilala yung kanyang tatlong alipin. Amen. Kumbaga, ang pagkakaunawa ko po dito, kasi dahil alam nung Panginoon nila yung ability nung naunang nabigyan, alam niya kasi na kaya netong palaguin or doblehin yung ipinagkatiwala sa kanya. Ganon din po dun sa pangalawa. Pinagkatiwalaan niya ng 2 salaping ginto. Yun din po, alam po nung Panginoon na yon na kaya din po palaguin ng pangalawa yung ipinagkatiwala po sa kanya. Ganon din po sa atin mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang isang mga tagasunod po ng ating Panginoon, naniniwala po ako na hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa isang bagay kung kung wala po tayong kakayahan na mapalago yung ipinagkatiwala niya po sa atin. Bilang mga mananampalataya po talaga, ang bawat isa po sa atin talagang may ipinagkatiwala pong ministry. Di po ba katulad po ni Ate Meds? Di po ba kung hindi rin po ako nagkakamali kasi sinasama ko rin po talaga yun sa prayer na every Sunday. Kung hindi po ako nagkakamali, kumbaga nakikita ko rin po yung kanilang feature kung paano po siya humayo. Di po ba para magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Kumbaga ako naniniwala po ako hindi po siya gagamitin ng Panginoon, 'di ba? Hindi po ia-allow ng Panginoon na abutin yung mga taong yun kung walang nakita ang Panginoon sa buhay ni Ate Meds na may kakayahan siya na mag-lead ng mga tao. Kumbaga nakita ng Diyos yung kakayahan ni Ate Meds na mag-lead at mailapit yung mga tao doon sa ating Panginoon. Kaya ipinagkatiwala po yun sa kanya. Kaya nakikita rin po natin kung paano rin po talaga pinapahalagahan, pinapalago ni Ate Meds yung ipinagkatiwala po sa kanya ng ating Panginoon. Di ba ganun din po kay Nanay Andrea? Di po ba? Kumbaga hindi rin po ia-allow yun ng Panginoon yung magkaroon ng Sunday service. Di po ba doon sa kanilang lugar, doon sa kanilang tahanan po ba yon? Sa tahanan niyo po ba yon, Nanay Andrea? Di ba? Hindi yun ia-allow ng Panginoon kung walang kakayahan at walang nakita ang Panginoon na kakayahan kay Nanay Andrea na mag-lead ng mga tao at mailapit po sa ating Panginoon. Di po ba? Kumbaga, hindi po yun iaalaw ng Panginoon Pero dahil nga po nakita ng ating Panginoon ang kakayahan ng ating mga kapatid, nakikita rin po natin na talagang pinapalago rin po nila yung ipinagkatiwalang ministry po ng Lord sa kanila. Di po ba? Katulad po dito sa gawain po natin dito sa kababaihan. Di po ba kung hindi rin po ako nagkakamali, halos nung start pa lang po ako dito, halos 3 years ago, magpo 4 years na rin po itong gawain po natin, itong kababaihan, kung hindi rin po ako nagkakamali. Di po ba? Kumbaga ang pagkakaalam ko rin po talaga si Ate Beb din po yung ginamit ng Panginoon, di po ba, para mabuo ang gawain nito. Kumbaga, yun din po yung pagkakaunawa ko na hindi rin po ia-allow ng Lord, hindi po gagamitin ng Lord si Ate Beb kung hindi nakita rin ng Panginoon yung kakayahan ni Ate Beb na palaguin, na kaya niyang palaguin itong ministry na ito, itong pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay ni Ate Beb. At nakikita po natin kung paano po talaga pinapalago, inaalagaan at pinapahalagahan ni Ate Beb yung bawat gawain, yung bawat ministry na ipinagkatiwala po talaga sa kanya. At ang bawat isa po sa atin, naniniwala po ako na talagang pinagkalooban tayo ng Panginoon ng kakayahan na mag-lead ng bawat ministry po talaga. Kumbaga, hayaan nyo rin po na basahin ko po sa inyo
kung bakit ko rin po ito na-i-share po sa inyo kasi kumbaga parang pinaalala lang din po sa akin ng Panginoon do'n sa Efeso 4 verse 11 po. Wait lang po ba. Yung fivefold yung fivefold ministry po, yung sabi po dito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging ang mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba naman mga ebanghelista at ang iba naman mga pastor at mga guro. Kumbaga, hindi ibig sabihin, kumbaga parang hindi lahat may kakayahan na maging pastor. Hindi lahat may kakayahan na maging guro or maging propeta. Maaaring katulad po ni Pastor Ami, 'di po ba, tinawag siya na maging guro or maging pastor, 'di po ba? Kasi alam ng Diyos alam ng Diyos yung kakayahan na ibinigay niya at pinagkatiwala niya kay Pastora Ami na mag-lead ng napakaraming tao at nakita ng Diyos at alam ng Diyos na kaya itong palaguin, palakihin ni Pastora Ami. Yun po yung pagkakaunawa ko po doon. Sabi ko nga po sa Panginoon, siguro ako po pinagkalooban po ako ng Panginoon na na ano po ba yun sa Tagalog? Yung yung kakayahan na magbahagi yung evangelist, pero sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, okay na ako kahit tagalinis na lang po ako ng church, pero yun nga po, no, ang bawat isa po talaga sa atin, nakikita ng Panginoon yung kakayahan natin mag-manage or humawak ng isang ministry po talaga. Kaya talagang hindi po talaga naniniwala rin po ako na hindi po ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon yung isang ministry kung wala po tayong kakayahan na mapalago ito. Amen po. Katulad po ng gawain ito, katulad nga po na nabanggit ko kanina. Kaya talagang sabi ko, Lord, salamat kasi nakikita natin, kumbaga nagiging witness tayo sa buhay ng bawat isa kung paano po talaga natin pinapahalagahan, amen, pinapalago yung bawat pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Kaya talagang salamat po sa ating Panginoon. Amen. Saan na po ba ako? At dito at dito po mababasa rin po natin dito no sa verse 16 kung ano po yung ginawa kaagad ng dalawang alipin doon sa ipinagkatiwala po sa kanila ng Panginoon. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salamping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salamping ginto, gayon din naman yung pangalawa. Kumbaga, tumubo rin po ito ng 2,000 salaping ginto. Yun po, no? Kumita rin po ito ng 2 salaping ginto. Amen. Kumbaga makikita po natin, di po ba yung dalawang pinagkatiwalaan kung paano po nila pinahalagahan. Kasi naiintindihan nila yung ipinagkatiwala sa kanila. Hindi nila po pwedeng parang, yung parang i-stack na lang po. Amen, nawala po ba? Kumbaga doon po sa verse 16, katulad nga po ng sinabi ko po kanina kung paano po nila agad-agad, amen, na kumbaga pinahalagahan yung ipinagkatiwala po sa kanila. Ganon din po sa atin mga kapatid. Amen. Tayo po kasi bilang mga mananampalataya na alam po natin, naiintindihan po natin, di po ba, na yung buhay na meron tayo, yung buhay na meron po tayo, alam po natin na ito'y pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Alam po natin na yung pinagkatiwala po ng Panginoon, dapat po natin itong mapalago. Yung ating buhay espiritual po. Di po ba? Kumbaga gusto ng Diyos, katulad ng dalawang servant niya kung paano pinalago
Amen, yung ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, mga kapatid, tayo rin po. Gusto ng Diyos na lumago tayo, lumago yung ating buhay espiritual, yung makita po yung bunga sa ating mga buhay. Gusto niya, gusto ng Panginoon na makita yung liwanag sa buhay natin. Amen. Habang ginagawa po natin yung pinapagawa po ng ating Panginoon. Kaya talagang napakalaking ano po talaga ito sa atin, paalala po talaga ito sa tayo po ng Panginoon. Di po ba? At dito no, sa verse 18 po makikita po natin yung pangatlong pinagkatiwalaan po ng ating Panginoon. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Amen. Dito makikita po natin, di ba? Dahil alam niya nga yung ability or kakayahan ng tatlong servant, pero dito makikita pa rin po natin, no, yung pinagkatiwalaan pa rin po siya ng Panginoon, yung binigyan siya ng pagkakataon, pero sinayang niya yung pagkakataon na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Naging tamad siya, naging makasarili siya. Kumbaga hindi niya pinahalagahan yung ipinagkatiwala po sa kanya ng Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kumbaga alam niyo po, dati natatandaan ko rin po, no, nung bago pa lang po ako dito sa ministry. Kumbaga nung time na bago pa lang po kami magkakilala po ni Ate Beb. Kumbaga, dati po kasi lagi po kami magkausap ni Ate Beb. Kumbaga, lagi niya po akong tinuturuan. Kumbaga, sa buhay po ni Ate Beb, kumbaga, ginamit siya ng Panginoon upang mas lalo ko pong makilala yung ating Panginoon. Halos araw-araw po talagang sinisharean niya po ako ng Word of God. Kumbaga, talagang pinapakilala niya po sa akin ng mas malalim po talaga ang ating Panginoon. At lagi ko pong natatandaan sa kanya na lagi niya po talagang sinasabi sa akin, mga kapatid. Lagi niyang sinasabi sa akin, Jane, hindi mo lahat narinig ang lahat ng ito. Hindi mo narinig yung salita ng Diyos para itago. Hindi ka tinawag para umugulang. Hindi mo naiintindihan yung kaligtasan na tinanggap mo para sarilinin mo lang. Kumbaga, lagi pong sinasabi sa akin ni Ate Beb dati, Jane, you are saved to serve. Kumbaga, naligtas ka para maglingkod. Naligtas ka para ibahagi yung kaligtasan sa lahat ng tao. Amen. Kumbaga, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos yung lahat ng pinaranas sa iyo ng Panginoon, yung pagmamahal na pinaranas sa iyo ng Panginoon, nais din ng Panginoon na ibahagi mo ito doon sa mga tao na ipagkakatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Yun po yung, kumbaga lagi niyang sinasabi sa akin, Jane, kumilos ka, ibahagi mo sa lahat yung salita po ng ating Panginoon. At yun po yung nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Panginoon na maging katulad po tayo nung pangatlong alipin. Amen? Na itinago na lang doon sa lupa yung ipinagkatiwala po sa kanya ng kanyang Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kumbaga maging mabuti po tayong katiwala. Huwag po tayong maging sakin, kumbaga ibahagi po natin yung lahat ng ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. And then sa verse 19 po, sabi po dito po na sa verse 19, habang binabasa ko nga po to kanina, kumbaga may singilin time po pala na magaganap. Kumbaga sabi nga po dito, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Ganon din po. Amen. Yung pangalawang alipin. Kumbaga lumapit din siya sa ating Panginoon.
At sinabi niya, Panginoon, ito po yung iniwan niyo sa akin 2,000 salaping ginto. Ito na rin po yung 2,000 salaping ginto na tinubo nito. At sinabi muli sa kanya ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Amen. Alam niyo po, nung hindi pa po ako Kristiyano, no, kumbaga, ang dami ko pong pangarap sa buhay. Pero nung naging Kristiyano na po ako at nauunawaan ko na po yung salitaan po ng Panginoon, isa na lang din po yung pangarap ko eh. Yung bang one day, haharap po ako sa Panginoon at maririnig ko po yung mga salitang ito na, well done, faithful, good and faithful servant. Pero syempre, bago po mangyari ang lahat ng ito, kumbaga kailangan makita po muna sa buhay natin kung paano po natin pinahalagan at pinalago yung ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Alam po natin at naiintindihan po natin yung ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, yung kalooban niya, yung layunin niya, yung ipinapagawa niya sa bawat isa po sa atin na ibahagi po yung salita po ng Diyos sa lahat po ng tao. At ito po yung nais po ng ating Panginoon na habang binibigyan niya tayo ng oras, habang binibigyan niya tayo ng buhay, ang nais po ng Panginoon is patuloy po natin itong ipagamit sa Kanya. At Nawala po, Ate Jane. darating din po yung araw. Katulad nga po ng sinasabi dito sa kanyang salita. Amen. May magaganap ng pagsusulit. Amen. Kumbaga ipagsusulit po natin yung lahat ng ginawa po natin sa mundong ito. Amen. Kung naging mabuting katiwala po ba tayo ng Panginoon o ginamit po natin para pasahihin lang po yung ating mga sarili. Amen? Kasi tayo nauunawaan po natin eh. Amen? Yung buhay na meron tayo, hindi na po natin ito pag-aari. Kumbaga, yung buhay na meron tayo, ito po ay nakalaan na para sa paglilingkod, nakalaan na po sa ating Panginoon. Kumbaga, itong verse na ito, itong salita po ng Panginoon na ito, itong kwento na ito, kumbaga, yung pinapatungkulan po neto sa akin, kung naging mabuti. Nawawala ka, Ate Jane. At hindi po natin nais, hindi po ba, na maranasan yung kapahamakan. Amen, yung kaparusahan. Amen. Sis Jane, nawawala ka po. Amen. Kaya napakahalaga na nauunawaan po natin ng mabuti. Amen. Yung sinasabi po at nais pong ipaunawa at ipaintindi po na ating Panginoon sa salita pong ito. Amen. Dito sinasabi sa verse 26 eh, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tambat na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinatanim at inaani. Ang hindi
ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala pa at ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Amen. Hindi po natin ninala. Kaya mga kapatid, amen, katulad nga po ng title, amen, dito sa mensaheng ito, di po ba, maging mabuti at maging tapat po tayong katiwala. Amen. Inaasahan po ng Panginoon na maging mabuti po tayong katiwala sa lahat ng ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen. Naririnig po ba ako? Ba't nawawala? Napuputol-putol po ate. Ilapit mo yung cellphone mo ba? Amen. Naririnig na po ba ako? Opo. Amen. Pasensya na po. Saan na ba ako? Saan po ba ako natapos? Magsasabi na po tayo doon. I-wrap up muna ate para ano. Ano po sis? Sa bawat pinagkatiwala po sa atin, sabi mo. I-wrap up muna po ate para ano. Nasa katapusan ka naman na eh. Para po hindi na maano yung mensahe. Amen. Amen. Pasensya na po kung napuputol po. Amen. Sige po. Dito na lang din po ako sa conclusion ko po. Amen. Sige po. Katulad nga po doon sa title ko mga kapatid, na maging mabuti at tapat po tayong katiwala. At yun po yung inaasahan po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung paano po natin pagyamanin, amen, yung lahat ng ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Kung gagamitin po natin ito, lahat gamitin po natin to glorify God upang makilala po siya at makita po siya sa ating mga buhay, mga kapatid. At yung sinasabi po dito, na ano po, yung dito po sa verse, yung kahit na walang nakakakita. Amen. Ako po no itetestimony ko lang po yung ibang nararanasan ko po. Yung sinabi po dito na ating Panginoon na kung siya po ay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, siya po ay pagkakatiwalaan ng Panginoon sa mas malaking bagay. Alam niyo po, no, ako po talagang hindi po lingid sa bawat isa na kami po talaga ay nakakaranas po talaga ng financial problem. Kumbaga talagang may mga time na talagang walang-wala po kami at may mga time na ako po talaga ay pinagbabantay po ng aking biyenan doon po sa kanyang tindahan. Amen. At dahil walang-wala kami, amen, may mga time talaga na pumapasok po sa isip ko dahil ako nga po yung nagbabantay doon, yung gawa po ng kaaway, o sige, kumuha ka ng ano, kumuha ka ng kape, kumuha ka ng ganyan. Pero alam niyo po, no, pag kilala mo kasi ang ating Panginoon, talagang andyan po kaagad talaga yung Holy Spirit. Talagang, sabi nga po sa akin ni Ate Be, bago ko po ipagpatuloy yung testimony ko, alam mo ba, Jean, yung parang kahit sa simpleng bagay, even yung kahit yung pagtapon mo ng basura sa kabilang bakod,
alam mo ba na yung parang bibigyan ka kaagad ng conviction ng Panginoon. Yung bang kakausapin ka niya kaagad na anak mali yan. At napakahalaga na may banal na pagkatakot po tayo sa Panginoon. At dahil nakakakilala nga po ako sa Panginoon, doon alam ko po na parang tines po ng Lord yung aking faith yung aking pagtitiwala po sa Kanya. Na talagang alam niyo po na kahit walang-wala po ako. Kasi alam natin di po ba may nakakakita man o wala. Alam po natin na may Diyos na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Amen. Kumbaga may CCTV po tayo doon sa langit. Kumbaga sabi ko nga, Lord, walang-wala man kami. Kumbaga, hindi ito yung magiging way. Kasi sabi nga po doon, kumbaga, kung mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, edi pagkakatiwalaan din po tayo doon sa malaking bagay. Alam niyo po, no, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi dahil nga po walang-wala kami, ang dami pong pumapasok sa isip ko na baka pwede ka kumuha ng 1 kilong bigas para maisasain kayo. Pero yun nga po, no, talagang tuturuan ka ng Holy Spirit Tutuluan ka ng Holy Spirit na mali yan. Na pag ginawa mo yan, alam mo na mapapalungkot mo yung Diyos. Kumbaga parang mapapalungkot mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya Kaya alam niyo po nagpapasalamat ako na yung ginagawang gabay po sa akin ng Holy Spirit, yung sinunod ko po, yung sinabi niya na anak mali yan. Alam niyo po ba after ko po talagang magbantay doon sa tindahan, hindi lang po 1 kilong bigas yung binigay po sa akin ni mama. Binigyan niya po kami ng 400 pesos. Kumbaga may bigas pa po kami, may ulam pa po kami. At doon ko po nakita talaga na maging tapat po tayo, may nakakakita man o wala. Kumbaga, wag po tayong gagawa ng mga bagay na alam po natin, yung Diyos po yung masasaktan po natin. Amen. Kaya, kumbaga, kung tayo po ay mapagkatiwalaan sa malit na bagay, ganun din po sa malaki. At makikita po natin kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Kumbaga, yan lang po yung maibabahagi ko at yung maibabahagi ko at paalala na rin po sa bawat isa po sa atin. At yan po yung tungkulin po natin bilang isang mananampalataya po na maging mabuti at maging tapat po tayong katiwala po ng ating Panginoon. Kumbaga pahalagahan po natin yung bawat kakayahan na ipinagkaloob po sa atin ng ating everything ng lahat ng meron po tayo, gamitin po natin to glorify God po. Kaya maraming salamat po sa Panginoon.